Hey, good morning mga kapatid. Ayan, happy God first morning sa ating lahat at muli tayo po'y magpasalamat po sa ating Panginoon sa oras na ito at tayo po'y kanyang ginising na taglayang kalusugan ng ating mga pangatawan. Kaya muli ay buumpisan po natin ang umaga na ito ng mga salita ng ating Panginoon upang ito po'y maging pagpapala sa atin habang tayo po ay gagawa sa maghapon. No po? So binabati ko po ang ating mga kapatid na narito na nasa Zoom. Ganoon din po ang mga nasa Facebook. Hindi ko lang po alam kung meron po tayong live mismo doon po sa ating CLPM DSE. No po? Wala pa po. Wala Ah, pa po, Pas. wala tayong live doon ano. Hindi ako makapasok doon sa ating Facebook kasi hindi ako admin doon. May ano ko sana through OBS. Pero alam ko kina Brother Melvin ay yung kanyang minamanage na page ay naka-live naman tayo doon. Yes po. Okay? Sa discipleship ministry pa lang. Doon pa lang, okay, doon pa lang tayo naka-live, Brother Edmond. Okay, mamaya siguro try kong i-live ito sa Malolos Seventh-day Adventist Church. O kaya Brother Melvin, pwedeng ilagay natin doon sa chat group natin yung link ng iyong page para yung hindi makapanood doon sa page natin na isa ay mapanood doon sa page mo. Okay? So, yun mga kapatid. At muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At tayo po ay nasa pangatlong araw na ng ating season 2 ng ating God First Morning. Kaya magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. At bago tayo dumako sa ating Bible reading, tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat ginising niyo po kami. Ngayon nataglay ang kalusugan ng aming mga pangatawan. Masaya kami Panginoon na muli po namin bubuksan ang aming araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa Panginoon ang pagpapala at ang kaalaman sa tulong ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, at ngayon po mapapakinggan po natin si Pastor June Barredo na siyang maglilid po sa atin sa ating Bible reading. Okay, Pastor? Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po na tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang patuloy po nating pagbulay-bulayan ang kanya pong mga salita. Sa umagang ito ay patuloy po nating sulyapan ang mga pahina ng Deuteronomy chapter 17, verses 1 hanggang 20 po. Sa verse 1 po ay ito pong pagpapahayag, huwag kang maghahain sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan, sapagkat siya ay isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Verse 2, kung may masumpungan o masusumpungan sa gitna mo sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos sa pagsalangsang sa kanyang tipan at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw o sa buwan o sa anumang natatanaw sa higit o sa langit na hindi ko iniutos, ay maisasaysay sa iyo at iyong mabalitaan ay iyong ang sisiyasating masikap. At narito, kung totoo at ang bagay ay tunay na ang gayong karumaldumal ay nagawa sa Israel. Verse 5, ay iyong ang ilalabas ang lalaki o babaeng yaon na gumagawa nitong bagay na kasamaan sa iyong mga pintuang daan. Sa makatwid bagay ang lalaki o babae at iyong babatuhin sila ng mga bato hanggang sa sila'y mamatay. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlong saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. Ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya at pagkatapos ang kamay ng buong bayan. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Verse 8, kung magkakaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo sa paghatol na dugo, dugo't dugo, usap at bugbog,
na bagay na pagkakaalit sa loob ng iyong mga pintuang daan, ikaw nga'y titindig at sasampa sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Verse 9, at ikaw ay paroroon sa mga saserdote ng mga Libita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon, at iyong sisiyasatin at kanilang ipapakilala sa iyo ang hatol ng kahatulan. Verse 10, at iyong gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanilang ipakikilala sa iyo mula sa dakong yaon na pipiliin ng Panginoon, at iyong isasagawa ayon sa lahat na kanilang ituturo sa iyo. Verse 11, ayon sa tinig ng kautusan na kanilang ituturo sa iyo at ayon sa kahatulan na kanilang isasaysay sa iyo, ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakikilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwa man. Verse 12, at ang tao na gumawa ng pagpapalo sa di pakikinig o pagpapalalo sa di pakikinig sa saserdote na tumayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel. Verse 13, at maririnig ng buong bayan at matatakot at di na gagawa pa ng pagpapalalo. Verse 14, pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at iyong aariin at iyong tatahanan at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Verse 15, ay ilalagay mo ngang hari sa iyo yaong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Verse 17, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Verse 18, at mangyayari na pagka siya'y luluklok sa luklukan ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang salin ng kautosang ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote ng mga Libita. At mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga palatuntunan ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at siya'y huwag maligaw sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa mga kanyang kaharian niya at ng kanyang mga anak sa gitna ng Israel. So ito po ang bahagi ng banal na aklat na ating pong binasa ngayong umaga sa Deuteronomy chapter 17. Amen. Hey, amen. Thank you very much, Amen. Pastor June, sa iyong Bible reading na ibinigay sa umagang ito. At mga kapatid, baka meron po kayong mga reflections regarding po doon sa ating binasa, at malaya po kayong mag-reflect sa mga salitang ating napakinggan. Okay, meron po ba mga kapatid? Okay, basahin ko po itong wala po kay Pastor Jerry. Ito po ang kanyang sabi. Deuteronomy 17, the first half of the chapter is a continuation of the last part of the chapter 16, which is the section about justice must be administered. And the second half is chapter 17, is about God's prescription for setting or choosing a king among them. Description: you are the children of the Lord your God. Chapter 14 verse 1. And additional prescription: God's children administer justice in the standards set by God. Okay? Wait lang po. 2 or 3 witnesses, verse 6, and the help of priests and Levites, verse 9, according to the sentence of the law. All judgment must be clearly based on the written laws of God.
Okay, napakalinaw na ito ay binanggit ni Apostol Pablo kapag may usapin sa gitna ng mga kapatid sa iglesia na kinakailangan ng matuwid na hatol. Hindi ba ninyo nalalaman na ating hatulan ng mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Unang Korinto sa stress. And second, God's children choose their king with the standard set by God. They don't multiply horses, wives, and golds. Why? The classic example was King Solomon. Okay, so yun mga kapatid, thank you very much Pastor Jerry sa iyong shinare sa umagang ito, no po. So makikita natin mga kapatid yung atas ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, no po. Una yung patungkol sa pag-administer ng justice. Ito'y malinaw po na mayroong instructions po ang ating Panginoon, ano po, na kinakailangan ng isang matuwid na hatol. Okay? Kung meron mang nagkaroon ng or mayroong mga iring members sa loob ng ating iglesia. At ganun din po when it comes to pagpili po, no, ng ating mga tagapanguna, ay dapat ang gagamitin nating pamantayan dito ay yung isinet na ating Panginoon. Okay? Bakit? Kasi isang halimbawa rito yung panahon po ni King Solomon. Okay? So, yun mga kapatid, baka meron pa pong gustong magdagdag doon sa ating reflection po doon sa Bible reading na ibinigay po sa atin ni Pastor June Baredo. Meron po ba mga kapatid? May gusto pang mag-share? Taas lang po kayo ng kamay. Okay. Pastor Janelle, Sige po. umaga. Magandang umaga po. Okay, ang aking reflection ay nakabase sa Deuteronomy chapter 17 verse 20. Okay, dito sa talatang ito, makikita natin na pinagbabawalan yung hari na itaas ang kanyang sarili higit sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, pinakikita yung pagpapakumbaba ng isang leader o kaya pinuno kung sa panahon natin ngayon ay sa kongregasyon, mission or Central Luzon Provinces Mission, CLC o anuman, basta mayroong nasasakupan. Pinakikita rito yung kahalagahan ng pagpapakumbaba sa pamumuno, at higit sa lahat yung magiging God-fearing leader. Sabi nga ni Ellen G. White, kung makikita yung kanyang komentary sa talatang ito, sabi niya, it is the meek and humble who are fitted to bear responsibilities in the cause of God. Kaya ang isang leader, church leaders ay kinakailangan o dapat ay laging nakasandig sa Diyos. Hindi dahil sa kanyang galing, sa kanyang popularity, kundi in the context of church leadership, ang pinakamagandang habulin natin ay walang iba kundi yung magkaroon ng isang matibay at matatag na relasyon sa ating Panginoon. Kaya bilang mga pastor o mga leader sa panahon ngayon, ang aking reflection, for me personally, Pastor Jonel, lagi kong pinapanalangin na sa aking pamumuno, sa aking paglilingkod ay ma-acquire ko yung humility ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang paglilingkod na kanyang itinalaga sa akin ay hindi isang paglilingkod na para lamang sa kinabangan, kundi paglilingkod na dala ang bayan ng Diyos. Paglilingkod na inaakay ang bawat kaanib sa kabanalan ng buhay at pagiging matapat sa Panginoon. Kaya kapag ako'y nananalangin, sabi ko, Panginoon, itinalaga mo ako sa iglesyang ito. Ipakita mo sa akin yung
karapat-dapat na pangangasiwa upang maging pagpapala ako sa iyong mga anak na aking napapangasiwa. Maging yung aking mga pagpapasya ay lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon. Kasi isang pagpapasyang iyong dadalhin sa gitna ng iyong napapangasiwaan ay maaaring magbigay ng kapahamakan at katitisuran. So, dito sa Deuteronomy 17, ganun ipinakikita yung bawat mga pagpapasyang umuno na nagiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. So, siguro yun muna, Pastor Junel, ang aking may sishare at reflection po personally. Yan. Okay, thank you very much po Pastor Joey no sa iyong i-share sa umagang ito. Ayan, thank you very much. At ngayon naman po ay si Brother Romel. Okay, Brother Romel, sige po. Ayan po, magandang umaga po and happy first morning po sa ating lahat. Malinaw po ba, Sir Junel, aking Ay, boses? Opo, malinaw po. Salamat po. Gusto ko pong pagbulay-bulayan din po natin itong siner ni Pastor Jerry. Napakaganda po nito. Yung kanyang siner. Gusto ko pong dagdagan ito yung sinasabi sa verse 9. Sabi dito ay at inyong siyasatin at kanilang ipakilala sa iyo ang mga hatol ng kahatulan. Kaya ang naisip ko po dito, ang saserdote ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun yung tunay na saserdote. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, tayo lahat ay dadaan dito sa paghuhukom. At alam natin na ang ating Panginoon ay pantay, wala siyang kinikilingan. Kung ano man ang ating posisyon sa ating pong buhay, tayo man po ay mayaman, tayo man po ay mahirap, tayo man po ay nasa kalagitnaan, tayong lahat ay haharap doon sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang kagandahan nito, kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon ng buong puso at ating pong nasusunod ang kanyang pong kalooban, sigurado tayo po ay makakatanggap ng paghatol na tunay. At ito po ay sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay karapat-dapat, sigurado tayong lahat po ay makapunta doon sa langit na bayan. Kaya yun yung gusto ko pong maranasan sa aking buhay at alam natin lahat naman tayo ay gusto natin yon. Kaya po sa ating mga kapatid, ang payo nito ay sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga pastor, sa atin po lahat-lahat nating mga kasamahan sa iglesia. Dapat po tayo ay maging mapagmatsyag sa ating pong mga kapatid. Instead po na tayo humatol sa mga bagay minsan na ating nakikita sa ating po mga kapatiran, dapat talalahanin natin na ang Panginoon po ay maging kasama nawa natin sa paghatol. Kung ito po ba ay tama o ito po ba ay mayroon pang mga pamaraan na pwede natin pong masabi sa kanila para po sa ikabubuti nila. At ganoon din po sa ating pong mga kaibigan. Ako'y naamin ko po na minsan ang bugso ng damdamin po ay talagang hindi minsan natin mapipigilan. Pero dahil po tayo ay mga lingkod ng Panginoon, ay nagpapaalala po ang banal na espiritu sa atin na gawin pa rin natin ang pagpakumbaba nga, ang sabi nga ni Pastor Joey kanina. Kaya sana po sa ating paglilingkod sa bawat araw nating mga hakbang ay kasama natin ang ating Panginoon sa mga bagay na ito. Yun lamang po siguro at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ayan, thank you very much po Brother Romel sa iyong i-share. At meron pa po bang gustong mag-share mga kapatid ng kanilang reflection?
Pwede pa ako, Pastor? Sige po, Brother Melvin. Sige po. Ayan na. God first morning po sa atin lahat. Salamat, Brother Romel. Maganda yung share. Pero ito, Brother Romel, hindi ko hatulan yung kapatiran dito. Ako ay mag-share lamang. Sige po. Sabi Sige dito po. sa verse 1. Titingnan natin sa verse 1. Huwag kang maghahandog sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan sapagkat ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayan po. Mga kapatid, pag pala tayo ay naghandog sa panahon natin, hindi naman na tayo naghandog na tupa o baka na may dungis. So, sa kanilang panahon ay karumal-dumal daw ito sa panginingin ng Diyos. Sa atin ngayon, pagka tayo naghahandog, ay tingnan natin kung yung ating inihahandog ay may dungis. Kung babalikan natin, ano ba yung mga ating pwedeng ihandog, mga kapatid? Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming bagay. Ito yung kinuha kong 4 na term para madali ko matandaan. LTTM. Ano yung L? Yung life, time, talent, at saka yung money. Yan yung mga pwede nating ihandog, mga kapatid. Anong sabi sa verse? Kapag tayo naghandog ng may kapintasan, yan ay karumal-dumal sa Panginoon. Yung ating buhay, kapag sa ating pagsamba, ito ay hindi, kumbaga, ano-ano lang yung hindi seryoso, hindi tapat na pagsamba. Yan ay karumal-dumal sa Panginoon. Pag nagkakamali ako, Pastor, pakicorrect po ako. Yung ating time, pag in-offer natin yung time sa Panginoon, ng basta kaunti lang, kaparaso lang, minimum lang, may dungis, mga kapatid. Hindi naman 100% mga kapatid, pero dapat yung ating pagsamba ay lagyan natin ng tawag dito, talagang lagyan natin ng pagmamahal, mga kapatid. Isa na yan sa pag-attend na lang sa services sa church, oras yan. Yan yung ating oras natin, ibigay natin yung pinakamabuti sa Panginoon. Araw ng Sabat, punta tayo ng time. Yung time natin ay gamitin natin yung pinagkatiwala sa ating time. Umattend tayo ng tamang oras, mga kapatid. Para naman maipakita natin sa Panginoon na yung ating pagsamba ay seryoso, mga kapatid ko. Seryoso. At walang dungis, mga kapatid. So, meaning sa aking pagkaunawa sa bababaw kong pangunawa, kapag pala tayo ay palate-late na ating pagsamba, yan ay may dungis yung ating pag-o-offer sa Kanya ng ating time, At pinakahuli yung ating kaperahan, Ayan, kasama yan sa pag-o-offering. Yan ay sa ating paghandog. Kapag yung mga barya-barya lang sa atin na hindi natin pinahalagan. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa programa na ito. Natutunan natin yung pagiging, yung COP, na tinatawag na katumbas o mas more than pasatize. Kasi ito talaga yung talagang paghahandog na may pagmamahal. Nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi pera inihandog natin dito, mga kapatid. Kundi yung ating tiwala sa Panginoon mas tumaas. Nalaman natin na siyang nanggaling ang lahat ng blessings. Nakilala natin siya ng mundo, ng gusto, nagbago yung ating karakter, At kaya ako naniniwala ako sa mabuting katiwala ay hindi talaga tungkol sa kaperahan, Nakita ko yung verse 1 na yan, sabi ko mukhang mas magandang dito i-reflect ko kahit na basic pa ulit-ulit lang, mga kapatid. Magandang na ipapaalala ulit sa atin, So tandaan natin, mga kapatid, hindi natin nahatulan ng bawat isa. Bantay natin yung ating sarili. Baka naman mas kailangan nating mas i-improve yung sarili natin kaysa i-improve natin yung iba, mga kapatid. Salamat po. God first morning po sa lahat. Thank you very much, Brother Melvin, sa iyong share sa umagang ito. Ayan, so paalala muli sa ating mga kapatid ng ating mga responsibilidad bilang mga katiwala ng ating Panginoon sa pananalapi at sa oras. Okay, so i-share ko po kay Pastor Jerry. Si Pastor Jerry, tumataas po na kay Pastor Jerry. May gusto po kayong i-share? Yes, Pastor, ano mo lang. Basa mo muna, tapos mamaya mag-expound ako ng konti, Okay po, sige po. Okay. Basahin ko, mga kapatid, yung share ni Pastor Jerry. Ito po, sa ating panahon o context ngayon, ang pagpili ng tagapanguna sa gitna natin sa iglesia ang isa sa malaking hamon. Ayon sa sinasabi, don't multiply or accumulate horses, wives, and gold, sinabi ni Apostle Pablo
sa 1 Timoteo 3:8, likewise deacons must be reverent, not double-tongued, not given too much wine, not greedy for money. As spiritual leaders stand in the biblical principle of stewardship. And okay, Pastor. Diretso Opo. muna. Meron pa doon sinabi si Pastor Joey. Last na yan. Ay, okay po. Sige po. Sabi po dito, ni Pastor Joey, bilang mga leader sa simbahan, pamilya o komunidad, tayo'y tinatawag na mamuno ayon sa prinsipyo ng Diyos. Hindi tayo dapat dapat magpasakop sa kapangyarihan ng kayamanan o posisyon, kundi sa kapangyarihan ng kautusan ng Espiritu Santo. Sabi po ni Mrs. White, ang bawat tagasunod ni Kristo ay isang pinuno at saksi. Ang kanyang pamumuno ay nakikita sa pamumuhay na puspos ng kabanalan. Yan po ay galing sa Education page 268. Amen. And Salamat, Pastor Jonel. Gusto kong bigyan ng diin ng kaunti yung comment na ibinigay ko po sa unahan. Yung lahat po ng issue dito po sa whole section na ito, starting from verse 18 ng chapter 16 hanggang doon sa last part ng section ng administering justice or righteous justice na verse 13, ay mababasa niyo po yan mga kapatid sa contextual advice ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Basahin niyo na lang po yan mga kapatid, no? Mababasa niyo po yung mga standard na yan dyan sa chapter na binabasa natin ngayon. Nandun po yung papaano niya in-apply ito doon. Okay? Mahalaga po doon na sinasabi ang justice para ma-serve ng tama, kinakailangan po ng due process. Tandaan niyo po yun, kahit saan po yan. Kung ang sanlibutan na batas at hukuman ay gumagamit niyan na napakandindi po niyan, technique. Siya po ay madalas ay marami tayong natatalong kaso, tayo ay nasa matuwid ng panghusga o matuwid na tayo sa ating paghatol ay madalas tayong natatalo, technical po dyan dahil po hindi na-serve ang due process. Ulitin ko po, nabanggit ko na po ito dati, na ang due process, ang author po niyan mismo ay ang Diyos. Huwag pong mabilis humusga. Yun po ang ibig sabihin po noon. Kasi sabi nga po sa karakter ng Diyos ay siya ay matuwid, humato na nagbibigay ng ustisya sa lahat ng mga tao. Ay mismo ang Diyos nga nagtanong pa, ay alam na niya kung saan na yung mga anak niya, yung kanyang si Eva at si Adan, alam niya nagtatago. Alam niya ang dahilan kung bakit sila nagtatago. Nagtanong pa, nasaan kayo? Kumain ba kayo? Kaya kayo nagkakaganyan. Ang Panginoon niya ay humusga ng ganoon, bibigay ng pagkakataon para i-express nung taong nagkasala yung kanyang sarili. Tayo pa kaya, mga taong hindi natin alam ang lahat? Hindi man lang tayo magtanong, hindi man tayo mag-verify. Mabilis tayong husga. Yun naman lungkot doon sa gitna natin. At ang masakit niyan, dahil tayo po ay hindi gumagamit ng payo ng Diyos. Yung payo po ng Diyos ay napakaliwanag po sa atin yan. Sabi doon sa unang seksyon ng ating mga binasa, ang tutulong sa inyo para maikandak ninyo yung pag-administer ng justice o paghusga o judgment ay yung mga spiritual leaders. Ayun po sabi dyan bago nyo dalhin sa labas ang usapin, konsulta nyo man lang sa mga spiritual leaders ninyo na natatakot sa Panginoon, na alam nila yung mga kahit po ano naman mga kapatid, alam naman siguro ng elder yung church manual, alam naman po siguro ng church board yung tuntunin ng church manual, lalo't higit, mas alam yan ng pastor. Pastor Jonel, Kaya Opo. hindi tayo nagpapasakop. Nagbilis tayong kumukonsulta sa labas at hindi tayo nagkakaroon ng magandang imahe. Napapahiya yung children of God. Tandaan po ninyo, we are children of God according to chapter 14 verse 1. And the prescription is, let us administer justice among us. Sa kita lang natin muna yung justice na yan. Kung talagang medyo alanganin at kinakailangan po talaga ng
ng court decision, maybe ang isa pong pinakamalapit na gawin natin ay maghanap tayo ng mga abogado rin sa gitna natin para ayusin ang lahat, mga kapatid. So, number 2, Pastor, ay yung pong bakit kaya sinasabi pa dito ng Panginoon napaka-detail na huwag kayong pipili ng mga foreigner Mhm. na leader ninyo na magiging king. Bakit nga ba, mga kapatid? Kung yun nga pong kasama na natin sa church, inililigaw pa tayo Pipili pa tayo ng mga foreigner na walang kaalam-alam na tungkol sa mga hinabili ng Diyos. Di ba, Pastor Jonel? Tama po. Yung logic no? Ano ba yung mga foreigner? Alam niyo po yung context po na ito, mapapansin po natin, ang foreigner ay mga unbeliever po yun. Meron po dalawang klase ng unbeliever. May mga taong nasa loob ng church, unbeliever kung mag-isip. Ang pamantayan ay pang sanlibutan. Ang paniniwala ay pang sanlibutan, pero nasa loob ng church. Kaya na marunong magsalita. Mhm. Matatas, marunong mag-English, magandang magbihis, nakakalinlang na piliing leader. Matapang, alam niyo na, yung mga heroic ang dating. Pero pag tinignan mo yung mga prinsipyong ikinakalatas ng bibig, malayo sa pamantayan ng salita ng Diyos. Ang katotohanan, hindi gumagamit ng standard ng church. Napakagaling magsalita, pero pag sinabi ay, i-withhold namin ng tithes kapag hindi nyo kami binigyan ng isang single pastorate. Pamantayan ba yan ng ano? Ayan po yung mga ilan lang halimbawa. Bakit kaya, Pastor Jonel, na sinabi na don't accumulate horses, silver and gold? Alam naman natin yan, mga kapatid, material po yan And material becomes a power that leads us to trust in it, not to fully trust in the Lord who gave it. Yun po yung danger nun. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, pipili kayo ng mga leaders as deacons na hindi mahilig sa pera o material na bagay. Kasi mapapahamak yung church. Magiging twisted yung judgment niya palagi. Tama. Magiging baluktot yung judgment at yung judgment palaging magiging materialistic at magiging materialismo. Ang basis palagi ng kanyang hustisya at ng kanyang paghatol ay mapanganib, mga kapatid. Palaging nakabase sa power ng material, accumulations or whatever, mga kapatid. So ito ho isang habilin sa atin sa panahon ngayon. October na ho ngayon, ano? Mhm. Panahon October na ho Pastor. ang pagpili ng mga officers sa local church. Sundin po natin yung payo ng Diyos. Nakasaad naman po yun sa church manual. Mayaman naman po tayo sa spirit of prophecy. And much more, ang daming sinabi po sa Bible tungkol sa pagpili ng mga spiritual leader. So huwag po kayong mabilis na pipili. Ipanalangin natin, i-consider natin yung mga payo na isinet na po sa atin ng Panginoon. Church manual, spirit of prophecy, Bible. Consider it well, mga kapatid, para maging maayos ang takbo ng ating church, because church is not not just a religious church. It is a spiritual church, and we need to set up and select a spiritual leader according to God's standard. God bless us all. Amen. Thank you very much po, Pastor Jerry, sa napakadetalyadong pagbabahagi na po ng mga reflections na nanggaling po sa ating binasa. At saktong-sakto, mga kapatid, kasi of course tayo po'y malapit na at ang iba po'y maaring nakapili na ng kanilang nominating committee na pipili po ng mga opisyales ng iglesia para po sa 2026. At ito po ang ating gabay, mga kapatid ko, kung paano po natin gagampanan ng ating mga tungkulin para po sa gawain ng ating Panginoon. Yes po, Pastor. May didiin ako kasi meron po tayong spiritual summit, ministerial summit sa Opo. November. I-review po natin yung church governance manual natin, church manual. Ay i-review natin doon yung mga ginawang amendment ng ating general conference ng nakaraang session. Opo. Meron po isang section doon na napaka-importante na ang mga pipiliin nating leader sa church, spiritual leader sa church, ay biblically sila ay nagtuturo, sumusuporta sa biblically sound
na stewardship principles at sila ay practicing. Sila po ay faithful sa tithe at saka sa combined offering plan. Nakalagay po doon. So yan, may hint na po kayo mga kapatid. Kung kayo po ay nagsisimula ng manalangin, ilid sana tayo ng Panginoon. Ang mga ilalagay nating mga leader, mga faithful educators ng stewardship. Malapit na matapos ang gawain ng Diyos. Baka mismo yung mga leader, kubetos pa. Abutan ng Panginoon na kubetos. Magiging kubetos yung mga kapatid. Hindi nga makapagsalita ng tungkol sa combined offering plan kasi natatakot na siya ay makaltasan din ng malaki sa kanyang income. Hindi nagtatay. Pipiliin mo ba yan? Kaya lang, siyempre, pamilya yan, mababanggain mo yan, mag-aaway-aaway pagka pinili, hindi pinili. You know mga kapatid, you stand to God's standard and we will all be saved from danger. God bless you. Amen. Okay, ayan. Thank you very much po, Pastor. So alam niyo na po mga kapatid, no, ang isa sa mga gagawin po natin mga pamantayan guidelines, no, mula po sa ating church manual, lalo na po ngayon pagkatapos na po ng ating GC session. So may mga amendments pong ginawa. So ito'y makakatulong mga kapatid sa isang tapat na pangunguna at paglilingkod sa ating iglesia, no, sapagkat totoo po na tayo mga katiwala ng Panginoon hindi lamang sa isang aspeto. Dapat lahat, no, maging kasama po diyan ang paghahandog ng ating combined offering plan at ang ating ikapo. Thank you very much, Pastor. At nais ko pong basahin ang mga reflection po ng ating mga kapatid bago tayo dumako sa ating Let's We Forget. Sabi po dito ni Sister Net, sa ating pagsamba, hindi lamang mahalaga ang panlabas na kilos, kundi ang katapatan ng ating puso. Huwag nating hayaan ang anumang mga bagay na maging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. At bilang mga tagasunod, dapat din na maging makatarungan tayo sa ating mga desisyon at maging ito man ay sa pamilya o trabaho o iglesia, ang pagiging makatarungan ay mahalaga sa pananaw ng Diyos. At kaya tayo ay mamuno bilang mga leader na may pagpapakumbaba, kinakailangan natin na ang tunay na tagapagbigay ng kautusan ay ang Diyos. Sa ating buhay, dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang kalooban at gabay. Ayan, thank you very much po, Sister Net, sa iyong i-share. Paalala po sa atin mga kapatid bilang mga tagapaglingkod ng ating Panginoon. Thank you very much po. At ganun din po kay Brother Dan Cruz. Ang iniibig ng Diyos ay ang nagbibigay ng masaya. Hindi po tayo makakaramdam ng masayang puso kung alam natin na kulang ang ating ibinibigay o ibinabalik sa ating Panginoon base sa pagpapalang ating tinanggap. Sa Deuteronomy 17 verse 1 ay sinasabi na titiyakin natin na walang kapintasan ang handog o alay na ating ibibigay upang maging mabangong samyo sa Panginoon. Happy God First Morning sa ating lahat. Thank you very much po, Brother Dan, sa iyong i-share, no? Napakalinaw po mga kapatid. At yan po mga kapatid ko, ibinahagi ng ating mga kapatid sa reflection po sa ating Bible reading. Ayan, ang ating oras ay 4:43. Kaya tayo po idadako na mga kapatid ko sa ating Lest We Forget. At patuloy tayo mag-reflect sa salita po ng ating Panginoon mga kapatid. At kumbaga, napapanahon ang mga talatang ito na ating binasa para sa ating paglilingkod. At maging gabay po natin, maging gabay po natin sa ating paglilingkod sa ikalawalhati ng ating Panginoon. Ngayon po ay hiningin ko po si Pastor June Barredo na manalangin bago po tayo dumako sa Lest We Forget. Pastor June? Okay. So, tayo manalangin mga kapatid. Amang banal, pinapasalamatan namin kayo sapagkat napakaganda po ng aming nabasa. Marami kaming mga natutunang mga bagay. Una siyang magiging gabay namin at patnubay sa aming pangunguna at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Upang ang maitataas ay hindi ang aming mga sarili, kundi kayo bilang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na may sakatuparan at may pamuhay ang mga salitang ito upang maging ganap po ang inyong katwiran sa amin. Sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain sa umagang ito, kami darako na sa Lest We Forget, hiniling po namin, Panginoon, ang kaalam at katalinuhan ang sumaamin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ang ating tagapagsalita po ngayon sa ating Lest We Forget ay walang iba si Pastor Sam Tautau. Okay, Pastor Sam, ibigay ko na sa iyo ang oras. Muli po ay Pastor Junel? Ay, yes po.
May nagsuggest kahapon na bago mag-Lest We Forget, ano na natin history para hindi magkasunod mamaya yung dalawang video. Kung okay lang po sa lahat. Okay. Sige po. Okay. Since I related naman po sa sa ating babasahin na church history. Okay, sige po, Brother Melvin. Sige po. Kasi para tama nga naman na sabi ni Pastor Joey yata. Opo. Para hindi Okay, magkasunod. sige. Sige po. Okay po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, ayan. Prepare to meet your God. Thank you very much po. Ayan, ibigyan na po natin ang pagkakataon kay Pastor Sam Tautau. Muli po ay magandang umaga po mga kapatid. God first morning po. Ang ating pamagat po ng atin pong Lest We Forget ay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at ang mensahe ng ikatlong anghel, ikalimang bahagi. Ang sabi po sa talatang susing talata sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang pagtataas ng pananampalataya kay Kristo bilang puso ng mensahe ng ikatlong anghel ay naging sentro ng mensahe ni Ellen White
sa 1888 General Conference session at sa mga sumunod na panahon. Pagkatapos ng mga pagpupulong sa Minneapolis, nagbigay siya ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang pahayag tungkol sa Apokalipsis 14:12 at ang pangunahing kahulugan ng mensahe noong 1888. Ang mensahe ng ikatlong anghel, isinulat niya, ay ang pagpapahayag ng kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Hesukristo. Ang kautusan ng Diyos ay ipinahayag na, ngunit ang pananampalataya kay Jesus ay hindi pa naipahayag ng mga Seventh-day Adventists bilang may kaparehong kahalagahan. Ang kautusan at ang ebanghelyo ay dapat magkalakip na magkasama. Hindi ko mahanap ang mga salita upang maipahayag ang paksa na ito sa buong kahulugan nito. Ang pananampalataya kay Jesus. Binabanggit ito ngunit hindi nauunawaan. Ano ang bumubuo ng pananampalataya kay Jesus na kasama sa mensahe ng ikatlong anghel? Si Jesus na naging tagapagdalang kasalanan natin upang siya ay maging ating tagapagpatawad na tagapagligtas. Trinato siya katulad ng kung paano tayo dapat trinato. Siya'y pumunta sa ating mundo at inangkin ang ating mga kasalanan upang makamtan natin ang kanyang katuwiran. Ang pananampalataya sa kakayahan ni Kristo na iligtas tayo ng lubos at buong buo ay ang pananampalataya kay Jesus. May kaligtasan para sa makasalanan sa dugo ni Jesucristo lamang, na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ang taong may natatanging talino ay maaring magkaroon ng malawak na kaalaman, maaring maging bahagi ng mga theological na pagninilay-nilay, maaring maging dakila at kilalang kilala ng mga tao, at maituturing na imbakan ng kaalaman. Ngunit malimang mayroon siyang kaalamang makakapagligtas tungkol kay Kristo na ipinako para sa Kanya, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay kumapit sa katuwiran ni Kristo, siya'y mawawaglit. Si Kristo'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusang para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Isaiah 53 verse 5. Ang iniligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo ang magiging ating tanging pag-asa sa kasalukuyan at ang ating awit sa buong panahon o buong walang hanggan. Naiintindihan mo ang mensahe? Kailangan nating intindihin ito. Ito ang pinakamahalagang bagay na maaaring marinig natin, na namatay si Kristo para sa atin at tayo'y maaaring maligtas lamang sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa Kanyang sakripisyo. Ito'y nasa sentro ng pananampalataya kay Jesus at Apokalipsis 14:12. Ito'y nasa sentro ng kahulugan ng pagiging Seventh-day Adventist. At ito'y nasa sentro ng kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos lamang, tayo'y maaaring mga Adventista o mga miyembro ng iglesia, ngunit hindi Kristiyano. So makikita po natin, mga minamahal, yung pinakikilala po ng atin pong devotional ngayong umaga, yung pananampalataya kay Kristo. No po, ang sabi nga po dito na nag-quote po sa akin, ang sabi po niya dito, at ang pananampalataya sa kakayahan ni Kristo na iligtas tayo ng lubos at buong buo ay ang pananampalataya kay Jesus. So yung pagdepende po natin sa atin pong Panginoon, no po, na kung saan ay iniligtas niya po tayo. No po, dahil at tanging kay Jesus lamang naranasan natin yung kaligtasan.
Kung kaya, ito po yung aking maikling reflection po regarding po dito rin po sa atin pong devotional ngayong umaga. Okay, thank you very much Pastor Sam no sa iyong ibinahagi at mga kapatid, meron po ba kayong mga reflection na nais pong i-share sa umagang ito? Ayan, okay. Kay Pastor Jerry, babasahin ko po itong kay Pastor Jerry mga kapatid. Ito pang kanyang sinabi. Napaka-striking nito sa akin. Ito ay nasa sentro ng pananampalataya kay Jesus at Apokalipsis 4:12. Ito ay nasa sentro ng kahulugan ng pagiging Seventh-day Adventist at ito ay nasa sentro ng kahulugan sa pagiging isang Kristiyano. Ito po ang sinabi ni Pastor, yung talagang kumbaga very striking. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos lamang tayo ay maaaring maging mga Adventista o mga miyembro ngunit hindi Kristiyano. Ayan. So nakita natin mga kapatid. Thank you very much Pastor. Ako din po doon po ako kumbaga doon nagkaroon po kumbaga tama po yung sinabing very striking po kasi baka nalilimutan na po natin minsan mga kapatid si Kristo no na siyang pinakamahalaga sa ating pananampalataya at buhay Kristiyano mga kapatid. So sa ating devotional na i-share po sa atin ng ating kapatid ay napakahalaga na maunawaan po natin yung pananampalataya po natin kay Kristo. Napakahalaga yun mga kapatid. No po at wag po nating isasantabi yun. No, yun ang sentro ng ating buhay Kristiyano mga kapatid. Yan. Thank you very much po Pastor Jerry. Yan pareho po tayo ng linya na very striking mga kapatid at pwede kayo magmuni-muni dito mga kapatid sa mga sinabing ito. Okay, baka meron pa pong gustong magbahagi ng kanilang reflection dun po sa ating devotional. Pastor. Okay, Pastor Jerry. Ay, Pastor Joey. Okay. Ako po ay ipinanganak at lumaki bilang isang Adventist At kapag pinag-uusapan po natin yung about Sabbath, yung about pagkain, ay alam na alam ko pa yan na talagang bawal sa mga Seventh-day Adventist. At ginagawa po natin yun. Pero yung pagiging Adventist na mayroong relasyon kay Kristo, hindi ko feel, Pastor Junel. Opo. 1989, samantalang ako ay personal na nagbabasa ng banal na kasulatan. Nabasa ko yung nasa Hebrew 9:22. Sabi doon ay, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. So, at that moment, yung puso ko, yung damdamin ko na touch na ang tanging pag-asa ko pala bilang isang makasalanan, nagliwaliw sa mundo bagamat tuwing Sabado ay sumisimba, walang iba kundi si Kristo. Siya lamang ang dapat kong kilalanin at panampalatayanan upang yung pagiging Adventist ko ay magiging makatotohanan na mayroong pananampalataya kay Kristo. Noong taong yan, 1989, yun yung turning point na naranasan ko talaga na ako ay nahikayat sa Panginoong Hesukristo. Nagkaroon ako ng damdaming total conversion. So, tuwing naaalala ko yan, naaalala ko rin yung karanasan ni Apostol Pedro. Yung kanyang pagkahikayat ay hindi sa panahon na kasama niya si Jesus Christ actually. Ang kanyang total conversion ay sa panahon na na-realize niya kung ano yung ginawa niya kay Kristo at kung ano yung ginawa ni Kristo sa kanya. Yung after ng betrayal niya, talagang nagsisi siya. Na-realize ko na marami akong betrayal sa Panginoon as Seventh-day Adventist nung hindi ko pa nararanasan yung conversions. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat. At this moment, ipinakilala mo na mas mahalaga ka pala sa akin kaysa relihiyon na kinaanibang ko ng matagal na kung saan ako lumaki
na wala namang conversion. So, sabi ko, salamat Panginoon, tinawagan mo ako at inakit mo ako dahil sa sakripisyo mo doon sa krus ng Kalbaryo. So, yun yung nagiging puhunan ko sa araw-araw, Pastor Jonel, upang mabuhay na may pag-asa. Salamat and happy God first morning po. Amen. Maraming salamat Pastor Joey sa iyong patutuon, no. Talagang may mga ganun tayong mga naging pananaw at kabuhayan sa mga nakaraang mga panahon. Ngunit salamat po sa patuloy na pagtuklas ng salita ng ating Panginoon at nakikita natin ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nakikita po sa atin bilang Kristiyano, hindi lang Adventista kundi Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoon. Okay, thank you very much Pastor Joey. Meron pa po bang gustong mag-share mga kapatid? Okay, ito po. Ay, may babasahin po ulit ako. Ayan. Kay Pastor Jerry din. Okay. Babasahin ko po muna yung kay Sister Net. Sabi niya po rito, Adventista pero hindi Kristiyano. O Adventista na Kristiyano pa. Praise the Lord. Ayan. Thank you very much Sister Net. Okay. At ito naman po yung pagpapatuloy po ni Pastor Jerry. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos lamang, tayo maaring maging mga Adventista o mga miyembro ng iglesia ngunit hindi Kristiyano. Sa mga huling salita na ito, maari kaya na may mga tao na hindi natin miyembro sa iglesia, na mga protestante na sila rin ay mga totoong Kristiyano, na ang ugat ng pundasyon ay ang pagkilala at pananalig sa buhay ministeryo, kamatayan, pagkabuhay at pamamagitan ni Kristo sa ating mga kasalanan. Ayan, isang katanungan mga kapatid, no? Ulitin ko po, basahin ko ulit mga kapatid. Sabi rito, sa huling mga salitang na ito, maari kaya na may mga tao na hindi natin miyembro sa iglesia, na mga protestante na sila rin ay mga totoong Kristiyano, na ang ugat at pundasyon ay ang pagkilala at pananalig sa buhay, ministeryo at kamatayan, pagkabuhay at pamamagitan ni Kristo sa atin. Palagay niyo mga kapatid. Ayan. Okay. So, syempre, mayroon tayong kanya-kanya mga kasagutan dito mga kapatid. Ano? At yung mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya tulad po ng mga protestante, makikita natin yung kanilang convictions when it comes to their faith in Jesus Christ. At minsan di natin maka-question yun mga kapatid eh. But the good thing, sila yung mga tupa rin po ng ating Panginoon, ngunit kapag narinig nila ang boses ng Diyos mga kapatid, they will be in the Church of God, no? In the last days. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo sa lesson na ating napakinggan po ngayon. Napakayaman sa mga salita. Paalala po sa atin bilang bayan ng ating Panginoon. Thank you very much po Pastor Jerry sa iyong share at sa mga tanong na ito na talagang kumbaga hihimok sa ating kaisipan mga kapatid at i-assess ang ating sarili na sa anong kalagayan tayo ng paglilingkod pagsunod sa ating Panginoon at pananampalataya. Okay, Brother Romel, sige po. Pwede pa po ba, Pastor? Sige po, pwede pa po. Okay, last si Brother Romel. Okay, sige po. Ayan po, napakaganda po ng ating pong binasa ngayon pong umaga. Tunay nga po na napakaganda ang ating narinig sa ating mga kapatid na pong nag-comment. Pero gusto ko pong basahin ito. Ito yung sinasabi dito po sa sa binasa ng ating kapatid. Ang sabi dito, pagpapahayag ng kautusan ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesucristo, ang kautusan ng Diyos ay ipahayag na ngunit ang pananampalataya kay Jesus ay hindi pinapaihayag sa Seventh-day Adventist bilang mga parihong kahalagahan. Alam niyo po, gusto ko pong pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid. Tayo po ay nakaalam lahat po ng katotohanan. Alam po natin ang laman ng ating pong 28 fundamental beliefs. Alam niyo po, gusto ko lang po itong idiin. Alam mo, ako galing po sa ibang sekta ng samahan. Pero masasabi ko po na lahat po na
nagtitiwala sa Panginoon, naniniwala po ako na sila din po ay kawan ng Panginoon. Darating po ang araw na sila din po ay papasok kasama natin sa kawan ng Panginoon. Kaya po sana po bilang mga nakakaalam ng katotohanan at alam na po natin na ito po ay maging basihan natin. Ang sabi nga po ay ating ipahayag yung mensahe ng anghel na ito. Sana po sa ating pong buhay ay makikita ito, hindi lang po sa pangalan natin. Kasi po, madali pong sabihin yung pangalan na Seventh-day Adventist, di po ba? Pero paano po ba natin ito binibigyan ng halaga sa ating pong buhay bilang naglilingkod sa ating Panginoon? At po, gusto ko pa pong i-share. Alam niyo po, ako, masasabi ko po na ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil po hindi niya ako pinabayaan na hindi ko po ito malaman yung katotohanan na ating pong tinanggap lahat. Ngayon po, very excited po ako doon sa sinasabi ko pong first love. Alam niyo po yung first love, gusto ko pong sa inyo ito. Yung una pong tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay, yung baptism. Bakit? Alam niyo po, pag first love pala, talagang very napakainit yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ngayon po, tanong sa atin, individually, ito po pa ay lumalagablab pa yung ating pagmamahal sa ating Panginoon bilang mga lingkod ng Panginoon. Kaya minsan madali po nating sabihin na ako, alam ko na lahat yon. Pero sa totoo minsan mga kapatid, yung ating pong pagmamahal ay nawawala na, nababawasan na. Lalo na higit pag naka-encounter tayo ng mga struggle sa buhay natin. Di po ba? Pero sa kabila nun, alam naman natin na malalagpasan po natin yon kung kasama natin yung ating Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon kayo na po ay aking niligtas. Ako po ay mismong nagpakababa dahil gusto ng Panginoon akuin lahat ng ating mga kasalanan. Siya po ay namatay, sabi nga doon, ang dugo niya ay talagang ibinayad sa ating mga kasalanan at ang kanyang buhay. Kaya po sa ating pong buhay, dapat ilagay natin sa ating sarili bilang mga Adventist, tayo po ay lalakad sa ngayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po dapat yung ating gagawin po. At sabi nga, bilang katiwala, part din po yan ng ating buhay. Paano ba po natin bibigyan ng halaga ang kamatayan ng ating Panginoon? Kasi tayo mga katiwala, dapat maging liwanag tayo sa tuwid-tuwinan ng ating mga buhay sa ibang tao. Yun po yung ating purpose. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, tayo po ay magliwanag din doon sa ibang mga tao. Yun yung purpose natin. At yun po ay hindi matatapos hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi yun lang naman po yung ating purpose mag-serve sa ibang tao at mag-mission. Yun yung ating gagawin. Kasi gusto natin po lahat ng tao ay makasama ng ating Panginoon. Ngayon po, kung yun lang yung ating kakayanan, at sabi ng Panginoon na yun lang yung kaya mo, di at least nakatulong tayo sa kanya pong gawain. Hindi po dahil gusto natin, kundi yun po yung ating sukli sa pagmamahal natin sa Panginoon dahil siya ang nagmahal una sa atin. Yun lamang po at good morning po ulit. Thank you very much, Brother Romel, sa iyong ibinahagi mga punto. Napakaganda po mga kapatid ko. Kaya dapat ang sentro po ng ating buhay ay si Kristo upang tayo magliwanag mga kapatid. At bunga niya ay ang pagsunod sa kanyang kalooban, pagsunod sa kautusan ng ating tagapagligtas. Okay? So ayan kay Pastor Ernie. At last na po si Pastor Ernie para tayo po ay makapag-proceed na po sa ating COP video then speaker. Pastor Ernie. Happy God first morning po mga kapatid. Dito po sa ating binasa, especially po dito sa Revelation chapter 14 verse 12. Ito po yung tinatawag na distinctive. Dito po mga minamahal kong mga kapatid, narito po yung the main characteristic of the end time remnant church. Alam po natin dito sa keeping the faith of Jesus and have the faith of Jesus. Kaya dito po pinapakita po sa ating binasa ng ating author, ito po ay napakahalaga sapagkat mahalaga po na yung pong itong two distinctive ng isang end time church, especially in the end time, ngayong panahon ito,
ay ating lubusang makilala, malaman at ating ma-share sa ating mga kaibigan, kakilala upang kanilang makilala, malaman ang mga bagay na ito. Next ko po, mag-focus dito po sa the faith of Jesus. Ano po? The faith of Jesus designates the faith Jesus practiced while he was on earth. And his faith was that of denying himself, giving his life, and glorifying the Father. Dito po mahalaga mga kapatid yung the faith of Jesus. Dito po pinapractice yung kanyang buhay nung sinarito sa lupa, yung kanyang inaalis, yung kanyang pagiging makasarili, kanyang ibinigay yung kanyang buhay at kanyang niwalhati ang Ama. Exercising this faith, he fulfilled his mission, which was to save sinners and to destroy Satan's work. Kaya mahalaga po mga kapatid na yung the faith of Jesus is the people who practice the similar faith Jesus practiced on earth and participate in his work of destroying Satan's work. Kaya dito po pinakita po ng ating author na napakahalaga itong identify the characteristic of the end time church, keeping the commandment and the faith of Jesus. Nakasentro yung ating buhay sa ating Panginoon. God bless us all. Amen. Ayan. Okay, thank you very much Pastor Ernie sa iyong i-share, no? Paalala mga kapatid na ang sentro po ng ating pamumuhay ay walang iba ang ating Panginoon. Kapag si Kristo po ang una mga kapatid, maging pagsunod sa kautusan ay masasagawa po natin dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Thank you very much po sa lahat ng mga nag-comment mga kapatid. Ang ating oras ay 5:11 at tayo po ay nasa 110 po dito sa Zoom at sa ating mga Facebook page, sa Malolo Seventh-day Adventist Church, gandi po dun sa page, sa iba pa pong page mga kapatid. Kung tatali po natin ay more than 130 tayo mga kapatid ko. Alright, so ngayon bago tayo pumunta sa ating COP video, hilingin po natin si Pastor Sam na siya mag-pray po sa atin. Pastor? Tayo po ay manalangin. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po Panginoon. Ngayong umaga ay ipinakilala niyo po sa amin kung gaano kahalaga na ang pananampalataya kay Jesus. Yes, Lord. Kung paano namin pinahalagahan, Panginoon, ang pagsunod sa inyong kautusan, ay tulungan niyo po kami at patuloy kaming turuan na pahalagahan ang pananampalataya namin sa amin pong Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami na hindi lang maging Seventh-day Adventist, kundi maging Kristiyano sa aming mga buhay nang sa ganon kami po ay maging pagpapala upang ang pangalan niyo po Panginoon ay maitanyag sa mga tao. O Diyos, patuloy naming idinadalangin, napakadalisayin niyo po kami ng inyong mga salita. At samantalang patuloy namin pinag-aaralan ito ay mas lalong lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. Patuloy na lumalim ang aming relasyon at patuloy kayo ang maging sentro ng aming pong buhay at pananampalataya. O dakilang Diyos, samantalang naghihintay kami sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus, nawa po ang mga bagay po na ito ay patuloy na magkaroon ng pangyayari sa aming buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po na patuloy na pinakinggan at pinatawad kami sa aming kasalanan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon, Amen. Praise the Lord. Okay, punta na po tayo sa ating COP video bago po ang ating tagapagsalita na si Pastor Claro Vicente. Dahil nag-alala kami, April 19. Offertory Reading Devotional. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo Kapitulo 24 versikulo 14.
Ayon sa 2 Korinto Kapitulo 8 versikulo 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng isinulat ni Ellen G. White. Sinabi niya, hindi ibinilang ni Jesus ang langit na lugar na kanais-nais samantalang tayo ay nawawala. Kanyang iniwan ang makalangit na korte para sa buhay na kahiyahiya at pagtuya, at kamatayang kahiyahiya. Siya na mayaman sa walang kasing halagang kayamanan sa langit, ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan tayo ay maging mayaman. Tayo ay susunod sa landas na kanyang dinaanan. The Desire of Ages, page 416. Bakit niya iniwan ang kayamanan ng langit, at pumunta rito sa lupa upang maging dukha? Ang pag-ibig ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Isa sa katangian ng pag-ibig ay ang pag-aalala sa iba. Si Jesus ay gayon na lamang ang pag-aalala sa ating kalagayan kaya iniwan niya ang langit. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang handog sa ating mga kasalanan sapagkat siya ay nag-aalala. Ang nag-aalalang tao ay hindi humahalukip-kip sa harap ng tungkulin o ng sinapit ng iba. Ang milyong mga tao na nasa kadiliman pa ay dapat pukawin ang pagkadama ng pag-aalala buhat sa lahat ng minsan ay nasa kadiliman din. Yaong nakababatid na ang pagdating ni Jesus ay malapit na, gayunpaman ay marami ang nananatiling hindi nagagawa, ay dapat maakay na magbigay at tumulong sa pag-abot sa mga nasa kadiliman ng pabalita ng kaligtasan. Mga kaibigan, paano tayo mananalangin na dumating nawa ang Panginoong Hesus samantalang maraming mga tao sa 1040th window sa post-Christian community, at sa malalaking syudad o saan man ang hindi pa nakarinig ng pag-ibig ng Diyos? Ang tanong ay, ano ang inyong ginagawa para mabigyan ninyo ang inyong mga kapatid sa mga bansang iyon ng pagkakataon na makilala si Jesus? Ang handog na naipagkaloob ay nagpapakita ng kasaysayan kung gaano tayo nagmamalasakit sa mga hindi pa naaabot. Panawagan. Hayaan natin, kung magkagayon, magkaloob ng malaya at naaayon sa ating kita upang ang mabuting balita ay makarating sa bawat isa. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Okay, amen po. Ayan, at tayo po mga kapatid ay dadako na sa ating tagapagsalita. Walang iba si Pastor Claro Vicente. Okay po. Mga kapatid, itutuloy lang natin yung unang video niya, yung The Marks of the Steward, ano? Kasi pinagputol-putol natin ito, Pastor Junel, para Okay po. hindi masyadong mahaba na as per instruction of Pastor Nelson. Tutuloy natin sa ngayon ang ang topic natin yung loyalty. Ito po, pakinggan natin po mga kapatid. Ngayang tapat. Yun namang ikalawa, yung debosyon. Yan ang pagkaka-translate ko sa loyalty, debosyon. Sapagkat sabi ko kanina, ay may mas malalim na kahulugan ang debosyon kaysa ron sa simpleng tapat na pwedeng isalin ang loyalty. Nalalamang ang pangalan ng Diyos ay nangangahulugang mapanibughuin, Exodo 34:14, ay dapat magbibigay sa atin ng isang malinaw na panawagan para sa debosyon. No? Dahilan sa ang Diyos ay mapanibughuin, kinakailangan na ang relasyon natin sa Kanya ay bunga ng debosyon. Tayong mga Adventista, hindi natin masyadong ginagamit yung debosyon. Ang salitang ito ay malaling nakahulugan sa Roman Catholic Church. Pag sinabing deboto,
Aba, hindi ordinaryong anak ng Diyos yan. Ano, makikita niyo sa ginagawa nila pag mahal na araw. Maglalakad yan ng paa-paa. Ano? Kahit pa kahirap-hirap ang mararanasan nila, mayayapak-yapakan, maraming naiimatay, gitgitan. Sa panahon na ililibot yung Nazareno, yung ting na Nazareno. Yun ang nakikita sa mga deboto. Yun ang ibig sabihin ng loyalty. Debosyon sa Diyos. Kaya nga, sinasabi dito, mariing sinasabi dito, ang ating debosyon ay mahalaga sa Diyos. 1 Hari 8:61. Bakit ba yan ay ang tugon natin dun sa pagiging mapanibughuin ng Diyos? Ano? Minsan magtataka tayo, bakit sinasabi na ang Diyos ay siloso? Ganyan, isang translation ng mapanibughuin. Kasi pagka narinig natin silosa na panibughuin, ay karakaragang negative ang dating sa atin. Ngunit tandaan natin ang pagiging siloso ng Diyos ay hindi katulad ng pagiging siloso ng tao. Iba ang meaning ng pagiging siloso ng Diyos sa pagiging siloso ng tao. Sa tao, ang pagsiselos ay nakapokus sa sarili. Kaya nagsiselos eh. Nasasaktan siya. Nakikita niyang hindi tapat yung kanyang asawa. Nagsiselos siya. Hindi siya mahalaga sa paningin ng kanyang asawa. Selos. Yan ang alam nating selos. Pero hindi ganyan ang selos ng Diyos, sapagkat ang selos ng Diyos ay hindi para sa sarili niya, kung hindi sa pakay ng kanyang pag-ibig. He is a jealous God because of us. Ayaw niya na ang kanyang mga mahal sa buhay ay mapariwara, mapasama, hindi maligtas. Yun ang kanyang jealousy. Kung ano ang mabuti sa kanila. Kaya nga, sabi pa dito, ito ang nakikitang pagpapahayag ng ating personal na paniniwala, pananampalataya at pagtatalaga. Saan daw natin makikita ang paniniwala, ang pananampalataya, ang pagtatalaga? Saan daw makikita yan? Sa ating debosyon sa ating Diyos. Yan, kaya napakalaga ng debosyon. Kung saang merong debosyon, gayon man ay merong posibilidad ng pagkakanulo. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, si Pedro ba'y may loyalty kay Jesus? Sabi niya sa Lucas 22:33, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Aba, hindi ba matinding debosyon yan? Sabi pa niya sa Mateo 26:25, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Pero anong realidad? Ano nangyari nang hinuli ang kanyang Panginoon? Ang lahat ng 12 alagad ay nagsipagtakbuhan. Iniwan ng Panginoon. Imbis na ipagtanggol, imbis na magpakamatay para sa kanya. Hindi, nagpanakbuhan yung 12. Bagamat, 2 dun sa 12 ang bumalik. Yan ay si Juan, John the Beloved, at si Pedro. Yan. Hindi niya matiis, bagamat siguro yung sindak, yung bigla, nalimutan na niya yung kanyang pagpapahayag ng debosyon. Sa sindak ng pangyayari ay karipas ng takbo. Pero siguro nakapag-isip siya, nakakaya itong aking ginawa, balik siya. Balik. Pero nangyari yung
sinabi ng Panginoon nung sabihin niya na hindi kita pagkakaila. Ang sabi ng Panginoon, ang totoo lang Pedro, bago matapos ang pagtilak ng manok, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. So, tinimbang si Pedro at nasumpungang kulang. No? Ang debosyon, gaya ng pag-ibig, ay dapat na buong layang ibinibigay. Kundi ito isang hindi tunay na debosyon. Anumang pilit na debosyon, hindi tunay na debosyon. Ang halimbawa niya ay ang mga alipin nung panahon ng pangalipin sa mundong ito. Napipilitan sila na maging loyal sa kanilang amo. Sa pilitan ang debosyon, hindi tunay na debosyon yun. Paano makikita ang tunay na debosyon? Sino ang halimbawa natin? Si Job. Ang sabi niya, bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Nakakagulat ito eh. Sana sinabi niya na bagamat pahintulutan niya akong mamatay, He allows me to die. Kahit pa yung mahirap na kamatayan, tatanggapin ko. Pero hindi yung pagpapahintulot eh. Yung siya mismo ang papatay. Panginoon, kahit na ikaw ang papatay sa akin, ang tiwala ko hindi mawawala. Matinding debosyon yan. Kuminsan, kaunting hirap na karanasan natin, nawawala na kaagad yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pine-question na kaagad natin ang ating karanasan. Panginoon naman, bakit ganito? Di ba? Ganun ang nangyayari. Pero si Job, hindi ganun. Kahit napatayin mo ako, Panginoon, hindi mababawasan ang aking pagtitiwala sa iyo. Napakatibay. Napakatatag. Ang kanyang katapatan sa harap ng sakuna ay ang diwa ng debosyon at ito'y naglalarawan ng debotong katiwala sa kanilang pinakamahusay, the finest. Amen mga kapatid. Sorry po naputol na. So yun yung loyalty tutuloy naman natin bukas yung integrity. Back to you Pastor Jonel. Okay. Ayan. Okay, thank you. Thank you. Apo, ang naka-assign na reflection na magre-reflect ngayon ay si Sister Net at saka si Pastor Seth. okay, sige po. Ayan, so, yan to. Sana mga kapatid, marami tayong natutunan sa isinare po sa atin ng ating tagapagsalita na si Pastor Claro Vicente. At ngayon po mga kapatid ay papapakinggan po natin ang ating mga magpapatotoo at yung reflections mo nila at Thanksgiving na po sa ating God First Morning at sa mga mensahe na kanilang narinig. Sister Net at si Pastor, tama po ba Pastor Nelson? Pastor Seth? Pablo. Okay, Pastor Seth Pablo. Okay. Ibigay na po natin sa kanilang panahon. Kay Sister Net? Thank you, Pastor. Medyo, yan. Salamat po. Yung tinalakay ni Pastor Vicente, kanyang inihambing doon yung pagkakaiba ng faithfulness sa loyalty. Ganon din yung devotion sa loyalty. No? Kanyang tinalakay doon. Sa faithfulness po, kita ko doon sa kanyang sinabi, nakatuon yung ating pagiging matapat mula sa puso. Sa pagiging matapat natin mula sa puso. Sa loyalty naman, nakatuon ito sa commitment at obligasyon. Tapos, doon po sa ating faithfulness, emotional ang ating connection sa ating Diyos. Dito naman po sa loyalty, parang nakabatay ito sa prinsipyo. Yun po yung nakita ko, pagkakaiba ng faithfulness sa loyalty. Tapos dito naman po sa devotion sa loyalty, nakita ko naman po dito
ang devotion ay mas malalim at emosyonal. Samantalang ang loyalty ay mas nakatuon po sa commitment at obligasyon. Sa ating buhay, pareho po itong mahalaga, yung devotion at loyalty natin sa ating Diyos. Sabi nga po ni Pastor Vicente, lalo na sa ating pamilya at sa mga tao, o sa prinsipyo na anuman yung ating pinaniniwalaan. Ang tanong po sa atin ay paano po natin mapapanatili ang malalim at balansing relasyon at pagmamahal o debosyon natin at tapat na commitment natin, loyalty sa aspeto ng ating buhay pang-araw-araw. Kaya po, inilalarawan dito na ang loyalty ay higit na nakatuon sa commitment at paninindigan ng tao kahit minsan ay wala nang kasamang emosyon. At sabi rin po sa atin na ano ko rin po dito na ang loyalty ay tumutukoy sa pagiging tapat o hindi pagtalikod sa isang tao o grupo. Pero sa loyalty may possibility po ng betrayal, di po ba? Kasi ang loyalty ginagamit din natin yan sa trabaho. Diba, gaano ka ba katagal na sa iyong trabaho. Ito yung kinukuha, ito yung tinitingnan ng mga may-ari ng mga kumpanya. Gaano ba ang loyalty mo na sa iyong gawain. Samantalang ang sa Diyos naman ay debosyon. Kaya nga sabi ni Pastor matagal na nating hindi ginagamit ang salitang debosyon. Pero pala, ang pagiging loyal pala natin ay dapat debosyon sa ating Panginoon. Ano pa ba yung nakuha ko dito sa sabi pa po sa atin, ang faithfulness po ay tumutukoy sa pagiging tapat at maasahan sa isang relasyon. At ang layo nito at paniniwala ay nagpapahiwatig na maging consistent tayo o hindi nagbabago sa ating commitment kahit sa harap ng mga tukso at mga pagsubok. Ito po yung faithfulness. Sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay, kailangan tayo ay tapat sa ating Panginoon. Ang karakteristik nito ay pagiging matapat natin mula po sa ating puso. Mayroon tayong malalim na pagsunod at pangmatagalan na relasyon. Yan. Halimbawa natin yung ating faithfulness sa Diyos, patuloy na pagsunod sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, kahit sa mga pagsubok ng buhay. Yan. Kahit sa ating mag-asawa, sa pagiging mag-asawa, kailangan din po ay yung pagiging tapat natin at hindi nagtataksil sa kabila ng mga tukso at mga dumarating na mga tukso at pagsubok. Yun lamang po yung nakuha ko, Pastor. Salamat po. Thank you very much po, Sister Net. Ayan, sa iyong reflection sa umagang ito. Tuloy na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga narinig na mga punto po na magbibigay na kalakas sa atin. Okay, si Pastor Seth Pablo, ready na po ba? Yes po. Okay. Narinig po ba, Pastor? Apo, dinig po. Ayan. God first morning po sa atin. Sa akin naman po, ang anggulo naman po na nakuha ko is from the word devotion din, but in comparison po sa emotion. So parang ang nakuha ko pong point doon sa ating pong napakinggan is devotion, not emotion. Sinusunod natin ang stewardship principles because of our devotion and not because of the emotion. Kasi ang emotion, so it's more on feelings. And emotion po ay, ito po ay nag-fade away, di ba? Ito ay mapanlin lang. Ang emotion ay, ang emotion po, when it feels good, ay masarap gawin. Pero, when it feels bad, ay yung emotion natin parang
ayaw na natin gawin kasi it feels bad. But unlike po kapag ang ating pundasyon is devotion. Ang devotion po, whether it feels bad, it feels good, or it feels bad, whatever the situation is, ay gagawin pa rin natin. We will still remain loyal and faithful po sa ating Panginoon. And nakuha kong example, yung example din ni Pastor, yung sa mga disciples. Sa mga disciples, ano ang sa kanila? Ano naghari sa puso nila? Nung okay pa ang sitwasyon, wala pang persecution, they love to follow God because it feels good. Pero nung ipapako na si Jesus, nasaan na sila? Hindi na kasi maganda yung sitwasyon eh. Bigla na silang nagsitakbuhan, bigla nang umatras. At they betray Jesus, di ba? Dahil hindi na nga okay ang sitwasyon. So, ang nag-iral sa kanila is not the devotion, but it's more on the emotion. Pero unlike kay Job, nung una, maganda ang sitwasyon sa buhay niya, but still, faithful pa rin siya sa Panginoon. Loyal pa rin siya sa Panginoon. Pero, nung ito na, pumasok na sa eksena si Satanas at gustong guluhin ang kanyang buhay. And we find out na talagang ang pundasyon ng kanyang loyalty and faithfulness sa Panginoon ay yung kanyang devotion. Kahit na napakahirap na ng sitwasyon, kahit hindi na favorable para sa kanya ang nangyayari. But still, binibigkas pa rin ang kanyang bibig that God is still worthy to be served. God is worthy to be praised. At nanatili pa rin siya na tapat sa ating Panginoon. So, nakakatuwa at nakaka-bless po ang ating pong napakinggang mensahe po ngayon. Kaya po, in connection to my own experience, gusto kong itanim ito sa puso ko na kasi talaga minsan, hindi maiwasan, hindi naman po laging okay ang sitwasyon sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi laging masaya. Darating talaga mga pagsubok, darating na tayo ay ititest, mapapersecute, mga unfavorable situation, mga circumstances na talagang mapapaisip ba tayo kung itutuloy natin. But I hope and pray sa akin po sarili na ang pundasyon kung bakit ako sumusunod sa Panginoon. It's not based on my emotion, but it's based on my devotion sa ating Panginoon. Kaya I am praying na kahit dumarating man ng point na mayroong kasalatan, hindi naman talagang walang-wala. May kasalatan or may sakto lang, I am praying na magpapatuloy pa rin sa pagtatapat sa ating Panginoon. And gusto kong idagdag na gusto ko lang babalikan po lagi kung bakit ko nga ba ito ginagawa. And it will always remind me of the cross. Yun po talaga. Ang reflection ko po na pwede kong may dagdag sa pagsunod natin ng stewardship principles, if we know the why, or WHY, the why, yung bakit, if we know the whys of stewardship, it will make us wise. Yan. Wise. Because yung why kasi, tuturo sa atin. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Tuturo sa atin yung cross. Kapag alam natin yung why, yung wise na yan, it will make us wise because we will make the wisest decision ng buhay natin. The wisest of all. The wisest, sorry. Wisest na nga yun. The wisest decision dahil pipiliin natin ang Panginoon more than anything else in this world. Kaya I'm praying na devotion, not emotion, yung ating pundasyon ng ating pagsunod sa stewardship principle. So maraming salamat po. Yun pong aking pong reflection po sa ating pong topic for this morning. Okay. Amen. Thank you very much.
Pastor Seth, sa iyong mga reflections at sa mga punto na iyong ibinahagi sa umagang ito. Okay, si Pastor Ernie, may pahabol. Pastor. Napindot lang, Pastor. Ay, sorry po. Okay. Ayan mga kapatid, so ang ating oras po ay 5:40 na. Tayo po ay dadako na po sa ating United Prayer. Of course, yung una po nating papanalangin sa ating United Prayer mga kapatid. Ito yung silent prayer, yung Harvest 2025, yung mga names na ating sinulat sa mga cards. Yung ating mga evangelistic crusade, church activities, yung ating mga evangelists, mga care groups, ministries, at lahat po ng mga interest ng Bible studies, LEs, and at yung ating CLPM leaders and officers, at ang CLPM ASI. Ito mga ang ating ipapanalangin sa ating silent prayer. At susunod po ito ng panalangin po mamaya para po sa mga kahilingan at iba po mga. Amen mga kapatid. Ayan po, napakaganda ng ating narinig ngayon tungkol sa loyalty. Isang mark ng pagiging steward, tandaan ng pagiging katiwala. Faithfulness and loyalty. Yan yung una niyang part, yung faithfulness. Pangalawa naman yung loyalty. So ngayon mga kapatid, tanungin natin sarili natin. Tayo ba ay may marka ng pagiging steward? Tayo ba ay loyal sa Kanya mga kapatid? Nasa goodness man tayo or nasa trouble? Loyal pa rin ba tayo sa Panginoon? Kagaya ni Job mga kapatid. Loyal siya sa Panginoon nung siya ay nasa magandang kalagayan, magandang katayuan ng kanyang buhay. Pero kahit na dumating sa kanya yung mga kanas-kanas na pagsubok mga kapatid, nanatili siyang loyal sa Panginoon mga kapatid ko. Yan ang tinuturo sa atin ngayon sa lesson sa umaga nito. Maging loyal tayo sa Panginoon. At magkaroon tayo ng devotion instead of emotion lamang Kasi marami sa atin mahuhulog sa huling panahon. Kahit ngayong panahon na ito, marami na loyal tayo dahil patuloy ang blessing na dumarating sa ating buhay. Ganun Pero once na dumating na yung mga pagsubok, nawawala na yung ating pagiging loyal mga kapatid. Ako, ang tanging panalangin ko mga kapatid ay masumpungan akong tapat at loyal sa ano pa mang estado ng aking buhay mga kapatid ko. Yan ang dapat nating panalangin mga kapatid. Napakahirap ng nasa panahon ka na ng loyal ka, tapos bigla na lang ikaw ay babaliktad, di ba, Brother Esmin? Si Job ang tignan natin, magandang example, Brother Esmin, ako dumating na ako sa buhay na hindi naman sobrang taas, kumbaga above the standard yung aking status ng aking pamumuhay. Pero dumating bumagsak ako mga kapatid, Pero pagpagsak, mas pinili ko maging loyal. Dahil nakita ko si Job mga kapatid. Si Job, isang napakagandang halimbawa na nakita ko para aking manatiling loyal sa kanya mga kapatid. So yun sabi ko nga, pagdating nung panahon na lulunsad na yung kinatatakutan natin, hindi naman sa kinatatakutan, nakasulat talaga yung mangyayari, Sunday law. Manatili tayong loyal sa kanya mga kapatid. Dahil sabi ko nga, pagmamalaki natin, so what kung hindi ka makabili, hindi ka mapagbenta? Mamatay ka rin naman sa lupa na ito mga kapatid, na mabubuti pang mamatay sa pangalan ng Panginoon na tumitindig, nagiging loyal sa kanya mga kapatid ko. Yan, Ay kaya lang mga kapatid, kung titignan nga lang natin sa panahon pa lang natin, wala pa yung ganong pagsubok. Nasusubok na tayo Hindi tayo makapagbigay ng tapat na sa ikapo pa lang, lagpak na tayo. Steward of time pa lang, lagpak na tayo mga kapatid. Kaya dapat sa mga natututunan natin na araw-araw na ito, ay lumalago tayo mga kapatid. Yan ang nais kong i-point dito. Dapat natututunan natin yan. Dapat ay lumalago tayo. Lumalago. Okay po, kasama natin sa prayer si Sister Alice Lacaba. May ubo. At sige po. More vitamin C po, Sister Alice. Ano po si Mama Alice? More vitamin C. At magluya din po kayo para anti-inflammatory. Baka mamagayo yung lalamunan sa kakaubo. Ayun po at panalangin natin yung ating mga kapatid na may mga prayer requests. Titignan ko lang sa taas. Welcome sa mga bagong pangalan. Wala kasing nahulog yung live sa sa natag dito.
sa spiritual empowerment. Nakita ko kanina, kaya yan, marami dito nakapasok. Anyway, welcome po kayo lahat, kahit saan man kayo pumasok dyan, ano, dito sa discipleship ministry o doon sa sa spiritual empowerment natin sa CLPM. Ako yung nananatiling backup lang, ano. Pagka nawala doon, pwede kayo lipat dito, kaya pag wala dito, doon naman kayo sa kabila. Parehas lang, ano. Pero mas maganda sa Zoom tayo, no, sa Zoom. Pero kung hindi, in my opinion, ano, kung hindi naman kayo willing mag-comment na mag-reflect doon on live, okay din naman sa Facebook. Si Brother Esmin talagang doon dapat yan sa Zoom. Kasi talaga number 1 yan to sa maganda rin mga kanyang mga reflection, nakaka-inspire din, ano. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Ano, let's pray. Yung ibang mga pangalan na tabunan na hindi ko na mababasa. 28 tayo kanina, 27 yan. Ganun pa man, sama-sama tayo manalangin. 30 seconds silent prayer and then I will continue po mga kapatid. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong buhay, kalakasan na inyo ibinigay sa amin. Patunay na iyong pagpapala ay walang hanggan sa bawat isa sa amin. Bawat umaga kay ganda na ibinibigay niyo sa amin ay tunay na blessing, karagdagan ng aming buhay, karagdagan ng aming pag-asa upang kami magbago at kami ay matuto sa iyong mga aral. Higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa muling pag-invite sa amin sa makakonek sa iyo sa umaga na ito muli sa God First Morning Devotional, na kung saan punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng magandang aral, punong-puno ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga lesson na ito na gumagabay sa amin, sa aming patuloy na pagiging tapat na katiwala. Salamat sa aral na halimbawa ni Job. Siya ay naging loyal po sa inyo sa kabila ng dumating na kanas-kanas na pagsubok sa kanyang buhay. O dakilang Diyos, sa aming buhay nangyayari din na may mga tumarating na mabigat na problema at pagsubok. Ang aming panalangin, patuloy kaming makakapit sa inyo na maging tapat pa rin sa ganitong pagkakataon, sapagkat walang ibang tutulong sa amin kundi kayo po. Walang ibang makakatulong sa amin, makakaahon muli sa pagkakalubog kundi kayo po, dakilang Diyos. Kagaya ng halimbawa ni Job, muli niyo siyang ibinangon, muli niyo siyang itinayo simula sa pagkakadapa. At salamat sa iyong pagmamahal, ramdam po namin ang iyong pag-ibig. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa, ang bawat churches na aming nasasakupan na may mga kanya-kanyang mga activities and programs, mga evangelisms, crusades, mga programs at iba pang mga gawain. Samahan niyo po kami palagi na magamit ang aming mga talento, ang aming oras, ang aming buhay sa pagsamba sa iyo. Tulungan niyo din po kami makatulong sa mga pag-abot ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa aming mga bansa sa pamagitan ng aming pababalik ng mga ikapu at mga kung handog. Dalangin din namin ang bawat isa sa mga sandali na ito. May mga personal prayers po kami na nais namin ilapit sa iyo. Una-una si Mama Alice Lacaba. Siya po ay may kaunting karamdaman. Hipuin po siya na iyong mapagpagaling na kamay, o dakilang Diyos. Ang mga natural na pagpamaraan, na paggamot na makatulong sa kanya, palakasin niyo po ang kanyang resistensya at ang kanyang immune system sa mga sandali na ito upang mapaglabanan ng kanyang katawan ang karamdaman na ito. Dalangin din namin ang bawat isa na narito ngayon
Meron kaming personal prayer request na nais namin ibulong sa iyo na alam niyo po, naririnig ang laban ng aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Panalangin namin ang sambayan ni Brother Esmin Suba, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang buong iglesia na sasakupan. Patuloy niyo siyang gamitin bilang isang halimbawa ng pagiging loyalty sa kanilang iglesia, sa kanilang sambayan at sa kanyang nasasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ni kapatid na Tristan Lee Masaro. Ano man ang kanyang pasasalamat at kahilingan sa sandali na ito ay patuloy namin nilalapit sa iyo. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay ay siya ay gamitin niyo po ng isang halimbawa rin sa kanyang sambayan. Ngayon din ang sambayan ni Sister Teresita Tyrett Reyes, ni Sister Teresita Bulaag Joaquin, ngayon din ang sambayan ni Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambayan din ni Sister Aurea Melejor, ni Ate Mitch, ni Sister Janet Katmaitan, ang sambayan din ni Sister Lolita Acuivido, at ang sambayan din ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas. Kasama rin namin ang sambayan ni Kuya Edgar, ni Sister Marites Curameng, ni Sister Emelinda Judilia, ang sambayan din ni Sister Rosela Hernandez, kasama na yung kanyang asawa na si Brother Ramon Hernandez. Patuloy din namin sinasama sa panalangin Sister Gina Salazar, Sister Tess Flores, Sister Maripe Esquivel Malapre, kaya din ang sambayan Sister Marlene Garcia, at ang sambayan ni Ate Revi, ni Sister Bebe, Sister Wilma Fernandez, si Ma'am Femi, at ang iba pa na mga kapatiran na hindi namin nabanggit o dakilan Diyos. Kasama namin sa panalangin sa umaga nito. Patuloy niyo po pagpalain kami sa maghapon na ito. Pangunahan niyo po ang aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa iyo at maitaas namin papuri at salamat sa iyo sa buong maghapon na ito, at patawarin po kami sa aming kasalanan na nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po. And salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na kumukunik sa bawat umaga, kumukunik kay Jesus. Salamat sa patuloy na tumutugon sa invitation. At bukas po ulit mga kapatid, yung mga pangalan na basa ko. Welcome po ulit kayo bukas dito man o sa CLPM Spiritual Empowerment. Welcome po kayo. Pares din naman ng content para lang may backup po sakala may mahulog. Ayan, different ending lang dito. May iba yung prayer ko dito, iba yung nagko-closing ako dito, nagko-closing din sa ito, para lamang magtuloy-tuloy po ang bawat isa na makakonek. Iba kasi nahihirapan kumunik sa kabila, iba naman di sanay na dito, ayan, dito maiwan total gising din naman ako, i-open ko na yung live, diba? So ayan na, salamat sa mga sa mga nag-reflect, Sister Alice, Sister Emelinda, miss namin kayo dito. One time Sabado open church tayo ng Kapana, open Sister Emelinda. Pag gusto niyo mag-jeep, pwede naman okay mag-alala sa pamasahe pabalik. Meron mag-donate sa inyo pabalik, pakarating lang kayo, okay na po. Si Brother Esmin, Sister Mary Ann Manalasta, salamat po sa inyo. Sister Teresita Joaquin, welcome po. Sister Alice, welcome po. At iba pa mga nandiyan, si Ate Mitch, po, and ang daming mga nandyan active sa panalangin. Sige po, hanggang bukas po muli mga kapatid. Ang oras ay 5:53 ng umaga, pasikat ng araw. Mag-iingat po lahat, may bagyo pero hindi naman ganun kalakas ang epekto sa atin. At panalangin natin yung iba pa nasa lanta. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.